Maganda po topic natin, kaibigan. Paano kikita ng pera kung kayo ay walang puhunan, kung kayo hindi pa graduate, paano kayo mag-start ng sariling negosyo? Diba? Ito yung pinakamahirap sa lahat at ito kailangan ng kababayan natin. Ito pag-iisipan, matagal ko to pinag-iisipan. Bibigyan ko kayo ng tamang principles or prinsipyo para gumanda ang buhay nyo, at least kumita kayo ng pera, ma-achieve nyo yung goals ninyo. Bago ko ibigay yung mga sample, ano yung mga pwede nyong gawin na trabaho. Pero tingin ko, ito tatlong principle na pakahalaga. Actually, 4 to pero 3 lang muna. Number 1 principle is find a need and fill it. Maghanap ka ng kailangan ng madla at pupunuin mo yung kulang. Kahit anong bagay, palagay natin, kulang yung tumutulong sa isang area. Diba? Kulang yung nag-aalaga ng bata dito sa area. Kung ano yung need nung lugar. Pag meron kang makitang need, yun ang gagawin mo. Diba? Like dati, nung nag-umpisa ako dito sa social media, wala namang gano'n nagtuturo, di ba? Wala namang nagtuturong doktor or professional. So may need kasi talaga. Nakita ko yung kababayan natin naghahanap ng matatanungan, magandang advice. So find a need and fill it. Kung walang nagbebenta ng pagkain dito sa barangay nyo, mayroong trabaho doon, may factory, o pwede ka magluto. So find a need and fill it. Isipin mo, ano ba yung kailangan ng ibang tao? Diba? Tapos kaya mo ba gawin, ibigay yung kailangan nila, doon ka kikita, kahit hindi ka graduate, kahit maliit lang puhunan mo. Number 2, very important. Pag nahanap mo na itong maliit mong negosyo na ginagawa, napakahalaga na maganda ang reputasyon mo. Reputation mo, integrity mo, malinis ka, hindi ka nagdadaya, honest ka, napakahalaga. Kasi mag-uumpisa ka sa maliit na negosyo, maliit na business, yung maliit na magiging customer mo, sila magkukwento sa ibang tao. Sila magsasabi, masarap yung luto ni Aling Tasing, malinis, 'di ba? Mainit, malinis, hindi niya dinadaya ingredients. 'Di ba? Maliit lang kita niya. So mababalita yan, dadami customer mo. Reputation, integrity mahalaga. Ay kung umpisa pa lang dadayain mo sa ingredients o yung mga luma ilalagay mo para kumita ka ng pera o dadayain yung iba, mawawala. Hindi lalaki negosyo mo. Dapat, reputation, very important. Number 2. Number 3, very important, practical to. Okay? Hindi naman actually masama itong number 3. Kaya lang, kahit sa ibang bansa, kahit sa Pilipinas, kailangan may contact ka. May kakilala ka. May contact. Ibig ba sabihin nito palakasan? Yes, pwede mo sabihin palakasan. Yung tatay mo, let's say tatay mo nagtrabaho sa isang negosyo or isang agency. Mas marirefer ka na niya, ikaw yung anak eh. O yung magulang mo nakapasok sa isang larangan, kung politika ba, artista ba, o sa isang negosyo. Usually, napapasa yun sa anak din nila, contact. Or minsan, ang ibig sabihin ng contact, kakilala ka lang. Palagay natin, meron kayong kilala na isang maayos na amo, tapos naghahanap yung amo ng bagong driver, bagong kasambahay, bagong taga-delivery boy o messenger. Diba? Kung ikaw yung kakilala nung nagtatrabaho doon, ikaw yung may contact, so, marirefer ka. Bakit mahalaga din yung contact? Siyempre, kahit yung mga negosyante, takot sila mag-hire ng basta-basta sino na lang. Diba? Mahirap paano namin malalaman na hindi manloloko, na hindi scammer yun? Mamaya, nakawan lang. Diba? Hindi mo masasabi. Pero at least kung may mag-guarantee na, ay, kilala ko siya, kapitbahay namin. O ka-churchmate ko yan, matinong tao yan. Yun ang meaning ng contact. Kaya sinasabi ko,
Yung number 1, find a need and fill it. Number 2, reputation mo dapat maganda, integrity, maayos ka. Para number 3, ma-refer ka, maganda ang reputation mo. Pwede ka lumipat sa ibang trabaho, pwede ka mag-apply. Yung contact, napakahalaga din yan. May palakasan, walang palakasan, hayaan na natin. 'Di ba? Hindi naman yun mahalaga. At number 4, idadagdag ko to, ito yung mga principles para umangat ka sa negosyo. Para sa akin, mas maganda yung mabait ka at wala kang galit sa puso. Medyo love everyone. Alam ko, hindi nyo kaya gawin yon kasi marami inggitan, marami galit sa katrabaho niya. Pag mas malaki yung sweldo, galit na. Pag may day off yung isa, wala kang day off, galit ka na. Pag siya kumuha ng Sunday mo, hindi mo nakuha yung Sunday mo, galit ka na sa amo, magsasalita ka na ng masama, ibabash mo na siya. Hindi naman mahalaga yan. Ano makukuha natin? Magagalit ka, magbabash ka, kikita ka ba doon? Hindi, walang panalo doon. Mas maganda number 4, mabait lang, walang galit sa puso. Mabait, walang galit sa puso, sila yung umaangat. Tandaan mo, yung mababait, yung matiisin, mas umaangat. Alam ko, hindi kayo naniniwala. Iisipin nyo, hindi Dok, yung mga umaangat, yung mga wais, yung mga scammer, manluloko, aangat lang sandali yun, makakarma yun. Wait nyo lang, makakarma din yun. Kaya hindi maganda doon. Di bali maliit kita, di bali mababa followers mo, basta malinis at walang galit sa puso. For me, that is very important kasi yung manloloko at nandadaya, mahuhuli din yun one day. Kung masagwa ugali niyan, machichismis yun, ay wag mo kunin to, masagwa ugali niyan eh. Hindi siya maayos. So, hindi ka rin makakaangat. So, yan ang 4 na principles. Ano naman yung possible trabaho na pwede mo gawin? Pwede ito pang bata, pang matanda. Pero ginawa ko medyo pang young eh. Sample lang to mga 10. Number 1, kahit di ka graduate, pwede ka maging parang social media assistant eh. Diba? Dito sa Pilipinas, marami naka-SOCMED eh, naka-social media. Magtanong-tanong ka ng negosyo, company, o baka meron diyang senior na may negosyo, mag-apply ka sa kanila. Sabihin mo, uso na ngayon ng social media, dyan na nag-advertise, pwede ba ako mag-handle ng account mo? Di ba? Bata ka, marunong ka. Sabihin mo, ito negosyo nyo, let's say, nagbebenta siya ng egg pie. Sabihin mo, gagawan ko kayo ng TikTok account. Gagawan ko kayo ng Facebook page. Gagawan ko kayo ng Twitter, walang bayad. Ako mag-handle ng account nyo at magbabayad lang kayo kung humingi ka monthly na 5,000 a month, 10,000 a month. Kasi ang mga senior may edad, hindi na sila marunong nito eh. Actually, madali lang to. So, maganda yung ganitong trabaho. Maraming may gusto ng ganitong trabaho. Maganda kasi to, aaralin mo lang sa cellphone, matututo ka lang gumawa ng mga post, at meron ka ng regular income. Kung makahandle ka dalawang business, may 10,000 ka dito, may 10,000 ka sa isa, 20,000 ka na. 'Di ba? Stable job ka na. Yung pera nanggagaling doon sa negosyo na pinasukan mo. Hindi na ikaw mismo ang kailangan kumita. Yun ang mas shortcut eh. Another option, yung iba naman, uso ngayon yung nag-edit ng video, naggagawa ng post, ng mga quote para sa business. Pwede rin yon, pero usually, pang short time to eh. Yung sasabihin na, bigyan mo ako sa isang event, lagay mo yung mga picture namin, magbabayad sa'yo as needed. Pero mas maganda sa akin, yung regular na negosyo. Another option din, yung ginagawa ng iba, yung mga sa mga wedding, photo, di ba, yung mga event organizer, yung mga event. Ito kasi medyo yung trabaho paminsan-minsan lang eh. Hindi talaga regular eh. Kaya sa akin medyo mahirap kahit sino naman. Yung iba marunong na eh. Unless professional ka, magaling ka talaga sa camera and photography. Pero kung cellphone lang hawak mo, actually pwede na yun eh. May edit na yun. Kaya lang baka hindi ka masyado bayaran. Dito, as social media assistant, kapalan lang yung mukha, mag-apply ka dyan sa mga negosyo. O pakita mo ako, may Facebook ako, ito ganito ang gawa ko, matutulungan ko kayo sa negosyo nyo para makilala. Another pwede mo rin gawin, ito yung ginagawa ng gusto ng kabataan, gusto nila maging influencer, gusto nila maging vlogger, marami ngayon gusto mag-FB Reels, FB Shorts.
Para sa akin kasi, pwede nyo subukan, wala namang kaso yan. Pero ang general advice ko is, sobra-sobra hirap to. Mahirap kumita dito. Sobra-sobra hirap. Pag nag-uumpisa ka, kahit may reels ka. Kasi una-una, pag influencer ka, dapat medyo kakaiba talaga. Diba? Ang dami nagsusubok. Baka lang, pwede nyo itry. Wala namang baka lang masayang oras nyo. Ang daming ko nakikita pag nagsabi FB Reels, lahat comment ng comment, gusto ko yan. Kaya lang, paano kung 1 year mo na ginagawa, 2 years, 3 years? 3 years mo ginawa, walang kita, walang pera. Kawawa naman. Nasayang yung 3 taon mo. Diba? Tsaka ang problema sa influencer at vlogger, ikaw mismo gagawa ng content at ng views Mahirap yun. Pag nag-apply ka lang as social media assistant, may negosyo na sila. O baka mamaya maka-apply ka sa malalaking business. Pwede na yun. Diba? Another option na trabaho na maganda rin pag-isipan nyo na niche tungkol sa bata. Meron kang service sa mga bata, mga 5 years old below. Pwede nag-tutor, pwede nag-aalaga ng bata, pwede nagbabantay ng bata, o baka merong mga special child, kailangan bantayan, o kailangan turuan, o kailangan sunduin. Bakit maganda ang mga trabahong connected sa bata? Kasi ang magulang, mahal na mahal nila yung anak nila Gagastusan nila yan. Gagastos sila para sa bata. Para sa sarili nila, baka hindi sila gumastos. Pero kung para sa anak nila, hihingi ka ng salary ng 5,000, 7,000 para gawin itong work, mas papayag sila. Kaya maraming services focus sa bata. Okay, tandaan nyo yung mga bata. Isa pa, mga pets. Pwede kayo mag-aral paano mag-alaga ng aso, mag-grooming ng aso, paano magpaligo, paano mag-walk ng pets, di ba? Meron akong kilala, ano lang siya taga-gupit lang ng pets. Sanay siya sa hayop. So, iikot-ikot siya sa mga bahay, sisingil siya siguro mga 3,000 bawat isang pet, o baka I'm not sure 2,000, 3,000. So, kasi nga mahal na mahal din ng amo yung pet nila. Kaya gagastusan din lang. Tingnan mo, ang laki ng benta ngayon ng mga pet shop. So, may need yun may niche Other services, di ba, sinabi ko nga, tutoring, pero ang tutor, minsan maliit lang ang kita. Meron din naman yung mga simpleng cleaning service, yung parang lilinisin yung area, pero yung mga gardening, cleaning, medyo hindi malaki kita dito, pero kung ito lang ang kaya nyo, wala namang masama doon. Meron din option yung mga event planner. Importante event planner, merong event, o may wedding, o may convention, o may expo, may booth, di ba? Ang mahal-mahal ng mga event planner Hindi naman to ganun kahirap, ikaw lang taga-contact, meron ka lang cellphone, basta maganda reputation mo, mag-start ka sa maliit, pwede rin itong mga event planner, malaki kita nila dito. Yung mga professional, sobrang mahal, ikaw, kahit maliit lang isingil mo, daanin mo sa presyo. Isa pang pwedeng option, ito. Dapat siyempre yung talent mo rin konti, di ba? Hindi ka nga nakagraduate, wala tayong puhunan. Pwedeng hosting job. Kung mahilig ka mag-host, lahat naghahanap ng host. O may isang party, o may isang lecture, or ganyan. Kailangan nila ng host, binabayaran yun. Pag sa school, hindi ka babayaran, hindi mag-practice ka. Hosting job, malaki din ang bayad. Lalo na pag nagustuhan ka ng tao. Hindi mo naman kailangan kumanta Pwede mas maganda kung kumakanta ka, nagpapatawa ka. Pero usually, hindi na kailangan yan. Nice personality, hindi kailangan gwapong-gwapo, maganda lang ugali, kahit mataba ka, walang problema. Mag-i-introduce ka lang ng tao, magaling ka lang magpapuri sa mga dignitary, mga special guest, ikaw lang mag-host, ikaw lang mag-entertain, may bayad na yun. At pag nagustuhan ka ng isang kumpanya o isang business, paulit-ulit ka nang tatawagin. Yung iba naman possible, pwede kayo yung mga ginagawang kababayan natin, yung magluluto, magbe-bake, magtitinda,
common to, pero yung iba malaki kita dito. Yung mga magluluto ka ng ulam-ulam, baka meron ka lang sasakyan o dala-dala mo yung food. Ang kailangan lang dito, may contact ka sa isang building na may mga nagtatrabaho doon. 'Di ba? Siyempre, mga nagtatrabaho doon, ang hirap pumunta pa sa restaurant, mahal. Pupunta pa siya saan ba? Sa mga fast food, wala namang fast food doon. Magdadala ka ng ulam. Pero dito, kailangan mo ng contact. Kailangan mabait ka, maganda personality mo, may contact ka doon sa gwardiya o doon sa tao para makapasok ka. 'Di ba? So pag-isipan nyo, lahat ng mga options Yung iba, magaling sa kamay, may edad na, pwedeng massage therapist. Mabilis lang mag-aral ng massage. Yung iba, natututo ng self-taught sila. Yung iba, nagte-training ng ilang months. Pwede rin to. So, in short, maraming possible na paraan para kumita ng pera na simple at maayos. Diba? Tulad na sinasabi ko, ulitin ko lang, find a need. Ang daming need sa bansa natin. Huwag kayo mag-isip ng instant money, ba't sila malaki pera? Hayaan mo sila. Pag sobra kayong madala sa social media, malulula kayo. Pag nakita mo yung iba, ba't yung iba ang bata-bata, kumikita ng 100 million. Huwag mo pansinin yun. Hayaan mo siya, clickbait yun magugulo ka. Ba't yung isa batang edad, ang laki ng kita? Ako, wala lang. Sabi ni Doc, trabaho lang na maliit. Okay lang yon. Practice yan Find a need and fill it kahit mababa. Number 2, reputation. Napakahalaga. Integrity. Number 3, kailangan may contact ka rin. Titingnan mo sino yung mga contact mo. Magbibuild ka ng contact. And number 4, very important sa akin, mabait yung tao. Kasi sa daming Pilipino, sa daming walang trabaho, sa daming nag-a-apply, paano ka magugustuhan at hindi magugustuhan yung libo-libong iba? Kailangan maganda personality mo, talagang authentic ka, nilabas mo yung bait mo talaga, hindi peke. Yun ang secret para sa akin. Okay? So sana po nakabigay itong konting idea. Simpleng trabaho, kung na-practice nyo dito, pwede naman lumaki at lumaki yan. Salamat po. Ingat po palagi. God bless.